So, Mio project ulit tayo, Wave Doctor. So, yung wave ko, yan. Pahinga muna. So, and, ano bang ginawa ko? Nilinis ko yung chassis. Nagkabit ako ng stock pipe. Yan. Nagkabit ko yung stock pipe. Okay naman. Kaso, yung ehe pala, pang sporty. Pinalitan pala. So, okay naman na siya. So, yung all electrical niya maayos na lahat. Yun lang sa gauge, gagawin ko o bibili ko. So, kaya naman gawin. May piyesa lang na kailangan palitan. Tapos, ito tayo ngayon. So, magre-repaint tayo. Nandun yung nga pala yung isang pintura. So, meron ako dito, primer, samurai. Pinakamaganda na to na pintura na available sa market. Hindi siya tinatabla ng gasolina. So, pag natapunan, hindi naman na ano. So, primer, plastic primer, surfacer ang tawag, samurai. So, nakagamit na ako dati nito sa wave ko. Yan, sa kanya. Umabot siya ng 3 years bago mag-fade. So, okay na din, sulit na rin yun. Tapos, meron ako dito, flat black. Flat black kasi yung kulay nito, matte kasi. Tapos, nasa loob yung ano, in-order ko na lang sa Shopee yung ano, flat clear. So, tara. So, chinek ko isa-isa. Okay naman. Okay naman ito. Yung mga tornilyuhan niya, yan, may konting ano lang dito. Pero, ano, tolerable na to. Tapos, yung head, okay pa. Tsaka tapalodo. Yan. Tapos, dito, meron nga lang konting issue. Yung dito nga pala logo, nakabili na rin ako. Tapos, meron lang konting issue yan. Meron siyang tama. Ayan. Siguro nadali ng grinder ito kanina. Hindi ko napansin. Tapos, yan, may mga gas-gas. Malalim. So, ang gagawin ko, lilihahin ko muna to. Tapos, may masilya pa ako dyan. So, tara, simulan natin to. So, dito, lilihain ko muna siya ng konti. Kasi, ito yung mga malalalim. So, lalagyan ko kasi ito ng masilya para pumantay kahit papano. So, pag ganito, ang dapat grit ng liha nyo is about mga 600 to 700 para ano lang naman, kailangan lang kasi kumapit yung masilya na i-apply. So, ito siya. Konti lang naman. Kailangan lang kahit papano patakpan yung ano, then kaya nang habulin ng liha yan. Mamaya, lilihain natin lahat yan. So, konti lang naman itong mga outer na to eh. So, mabilis lang siya. Hindi na siya aabuti ng isang buong araw talaga. So, hapon ko na nga siya sinimulan pinturahan eh. Tapos yan, buti kahit papano may natira pa akong masilya. So, marunong naman talaga akong magmasilya. So, dapat isa yan sa matututunan mo talaga kapag nagpipintura ka. So, next step tayo. Ito, nagpatulong na ako sa kapatid ko. Medyo pagod na din kasi ako eh. Hapon na to eh. So, yan, ang technique na ginagawa namin sa pagliliha, basa. So, para mas smooth siya, kailangan basa. Tapos, mapapansin nyo yung bumubula. Siyempre, may ano yan. May tawag dito, may sabon yan. Syrup powder. So, hindi natin sponsor yan, pero banggitin na natin. So, bakit may sabon? Ginagawa ko yan kasi para at least yung mga langis at saka yung mga sticker diretso matatanggal na rin yan. Siyempre, kailangan kasi sa pagliha pa lang tsaka pag masilya pa lang, bago ko mag base coat ng primer, kailangan ano na yan eh, maayos na siya. Huwag mong mamadali. Huwag kayong magmamadali pag talaga nagpipintura kayo kasi masasayang yung effort
Kasi naranasan na namin yan. Medyo matagal na rin talaga ako nagpipintura, pati yung mga kapatid ko. So kailangan talaga tiyagaan sa pagliliha to. Hindi yan minamadali. Ayan, katulad nung ginagawa niya. Tapos yan, binilad ko sa araw. So final checking tayo. Okay naman. Maayos naman siya. So ayan ang prep natin para sa pagpipintura. So ang first step natin naman ngayon, apply tayo ng primer. So ang proseso na ginagawa ko is thin coats lang. Huwag masyadong makapal ang apply. Hindi naman mahalaga yan kung hindi pantay yung pagkakabuga nyo sa first coat ng primer, kasi magagawa pa rin naman tayo ng second and third coat. Basta ang lang dito, yung proper distance. Tapos alugin mo talaga ng mabuti yung pinaka lata. So ganyan lang siya, manipis lang para mabilis lang matuyo. So babad lang din natin sa araw yan ng 20 to 30 minutes. So yan, hindi naman kailangan na pantay talaga. So ayan, medyo okay na siya. So salang naman tayo ng ng isa pa para makita niyo kung paano ginagawa ko. Ang ginagawa ko pala, yung mga kilid muna. Yan. Ayan ang unang mga binabanatan ko, kasi madalas yan yung nakakalimutan. Ang mga edges muna sa labas, tapos sa loob, tapos saka ko lang pipinturahan yung para hindi siya magluha o magtulog. Yun din yung iniiwasan natin sa pagpipintura, kaya thin coats lang talaga tayo. Siyempre para mabilis matuyo. So yan, medyo okay na siya. So alam ko gumawa ako ng 2 to 3 coats ng primer dito sa mga to, kasi ilang piraso lang naman yan So kasya naman yan. So tansyado ko na yan. So ganyan lang din. Tsaga talaga, tsaga pag ganito na magpipintura ka, kasi bilid sa araw, kailangan talaga maayos. Dapat pala pag nagpipintura ka hindi mahangin, kasi yung alikabok hindi natin kontrolado yung nasa open area lang tayo. Plus dapat malinis yung nasa paligid mo, walang mga alikabok. Yan, so natapos ako ng primer. Yan, mapakita ko muna. So pantay naman siya, diba? Okay naman yung mga niliha kanina. So kakapit naman yan. Okay, kita nyo, smooth. Yan, primer. Okay yung pagkaka-primer natin. So next step tayo, mag-a-apply na tayo ng flat black. Ito yung main color talaga natin, kasi ang kulay ng motor ko, ng video ko, is matte black. So wala nakalagay talaga sa sa papel ng motor. Susunod lang talaga tayo dun. Ayan, ganun lang din ang application nito. So huwag masyadong malapit, tapos huwag kang mag-i-stay sa isang area o yung wag kang mag-concentrate doon. Yan, laging yung movement importante yan. Tapos edges ulit, start ako sa mga edges. Tapos saka ako pipinturahan yung mismo. Ayan, lagi natin naalugin yan. So ito, nagka-problema siya sa sa pinaka nozzle. Pinalitan ko yan, yung nozzle kanina ng sapal. Kasi tumatag, namumuo yung yung buga. So next, cowling naman. Yung cowling natin yan. So ang dami nga nag-suggest sa akin, bumili ka na lang ng bago. Sabi ko hindi, okay pa naman lahat naman ng tornilyohan nito, tapos wala naman siya mga cuts, mga scratches lang talaga. So nag-decide ako na mas makakatipid ako kung pipinturahan ko na lang, kasi kung bibili ako niyan, aabutin siguro mga 3,000. Pero itong pintura na kasi to, isang primer, isang flat clear, at saka isang ang flat black, inabot lang ako ng mga 600 pesos yan. So ganun talaga, tsagaan lang sa pagpipintura. Maganda rin kasi pag-aralan kung paano yung mga ganitong mga DIY. So siguro sa mga future
sa mga future videos ko, gagawa talaga ako ng ng step by step process na kung paano yung proper way na pagpipintura, para at least kahit paano kung gusto niyo mag DIY, makatulong yung ginagawa ko kahit paano. So yun nga lang, nakakangawit talaga to, lalo na pag maghapon ka nagpipintura tapos babad ka pa sa araw. So ayan, patapos na ako. So eto na siya, okay naman na. A-applyan na lang natin ng ng pinaka main coat niya, ay flat clear naman. So tapos na ako sa so ayun, tapos tayo. Kahit pa paano mabilis lang kasi matuyo ang flat. So mga pagitan lang niya mga 10 minutes na pagpapatuyo, okay na. So yun siya. So may mga flaws, may mga scratches na hindi tayo na repair, pero okay na yan. Ang importante lang naman, kahit pa paano maayos siya, tumino siya. So ito, sasalpak natin to sama yung mga mga inner, yung mga walang kulay. So yan, maganda naman siya, pwede ko siyang lagyan ng sticker. Pero sa ngayon, yan muna ang gagawin ko. Next video ko siguro madali na lang to. So yung electrical na lang ayusin ko siguro. Tapos ito, okay na to. Flat, okay naman yung pagkaka-flat niya. Maganda naman. So ngayon lang kasi ako nagpintura ng flat, tapos flat clear pa. Nung nag-flat clear siya, ganyan siya naging resulta niya. So madali lang siya habulin yung pintura niya, pero marunong talaga ako magpintura. So medyo matagal na ako nagpipintura. So dito na lang muna. So ayan ang DIY paint by Samurai. Salamat.